Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Garma. No, balik tayo kay Garma. Kasi po, nagtataka ang ilan, maybe bakit siya nag-reveal nung details dyan sa Cash for Killings o yung Davao template or Davao model. At the same time, ano po ang sinabi ng isang spokesperson ni Digong, no? Ito talagang maka-Duterte ito, no? Pwede kayang maging state witness si Garma ng DOJ at ang DOJ mag-iimbestiga base sa regulasyon ng House Quadcom, yung report na isusumite nila, no? So once na matapos ito o with the recommendation already ng House Quadcom sa DOJ, maski na hindi pa tapos itong ongoing investigation, probably DOJ can start investigating about this drug war, no? Yung mga anomalya diyan, lalo na ang EJK, kasi kawawa po yung mga pamilya ng biktima na ito. Nahihirapan silang makakuha ng tamang hustisya. Naku, yung puting buhok ko lumilitaw na dito. Mga kababayan, napaghahalatang damatans na tayo mga kababayan, no? Okay, so yan pong 4 na article na yan ang ating pag-uusapan at bibigyan ng komento. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbibideo replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Shout out po sa ating OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga guro, at walang sawang pasasalamat po sa inyo sa patuloy niyong pagsuporta at pagtingkilik sa ating mumunting channel. At sana suportahan niyo po ang ating second channel na Talkies Virador. Ayan po. No, meron na po yata tayo diyang 77 subscribers. No? Upload lang tayo ng maiksing video diyan habang tayo ay nasa labas ng bahay. Okay po. So, pagpatuloy na natin ito, unahin natin bakit nag-reveal na si Garma. No? Siguro nahimasmasan mga kababayan, no? After nung 2 weeks ba, no, bago nasundan yung 7th Quadcom hearing, nung nag-8 sila, mukhang teary-eyed siya, no, napapaluhan, nalulungkot, no? Parang hindi natin alam kung drama niya ito o talagang remorseful siya. Kumbaga siguro naantig na ang kanyang damdamin ng Holy Spirit. Sabihin mo, magsabi ka na ng totoo. Okay, so dito po sa ABS-CBN, sabi dyan, why Garma revealed details on Cash for Killings under Duterte. Ano daw po ang pinakadahilan? Why? And why means answerable by because. Ano ang dahilan ni Garma? Sabi po dito, babasahin na lang natin yung parte na ito. Okay? Ang sabi niya ito is, she wanted to tell the truth. Di ba? Ika nga nila, sabi rin sa the truth will set you free. So magsabi ka na ng katotohanan. Ayan ang isa sa dahilan ni Garma, to tell the truth. Yan. Kaya po sabi niya, after a week of reflection, napagtanto niya, kaya nga po siguro tulad ng sinabi ko sa inyo, siguro ang Holy Spirit nag-move in na sa kanya, sinabi sa kanya, okay na Miss Garma, para lumaya ka dyan sa bigat ng dinadala mo, yung burden mo na iniatang mo sa sarili mo dahil sa kagagawan mo na rin. No, nagpagamit ka sa isang demonyo, magsabi ka na ng totoo. Kaya sabi niya, she wanted to tell the truth. Yan, doon sa past administration drug war. Okay, na kung saan kasama siya. No? Siya ang naging instrumento paano napatupad yung Davao template. Okay? Ang sabi niya, quote, I realize the truth will always set us free.
Mr. Chair, and at least I will be able to contribute if we really want to make this country a better place to live for our children. Ayun po ang sabi niya nung tinatanong siya ni Representative Fernandez. Also, eto pa, aside from telling the truth para po sa ikabubuti ng ating bayan, para sa ating mga anak, ang sabi niya pa, I think we have to do something para maibalik yung tiwala sa kapulisan. Magkaroon ng reforma sa kapulisan. Remember, yung malaking pasabog ni Colonel Espinido. The PNP is the biggest crime syndicate. Kaya po mayorya ng Pilipino ay nawawalan ng tiwala sa kapulisan. Kailangan po talagang mareforma ang ating kapulisan kasi marami po ang mga narco cops, marami po ang mga nasama na sa mga tiwaling gawain. Sa simula, nung mga kadete, ang sabi magsisilbi ng tapat. Pero nung naipasok na, nakasama ang mga bulok na kamatis, naging ang kanilang panuntunan is not to protect and to serve the community, the people, but to only to protect and serve their big bosses na kartel at ang sarili nila at ang pamilya nila. Yung po yan eh. Nasama sa bulok na kamatis, if I cannot beat them, I better join them. Yung po yan. Kaya dapat mareforma itong mga kapulisan. Di ba nga yung dating PNP chief dyan, nung sabi, mag-file na kayo ng courtesy resignation at sasalain namin kayo. Kaso marami ang talagang ayaw eh. Makakapalang muka. Oo. Dapat, biruin nyo, ang mga pumapatay, mga miyembro ng PNP, wag na kayong magalit, totoo po yan. Oo. Kumpirmado po yan. Tanong nyo pa kay Colonel Espinido. Ngayon, nung tinanong po si Garma ni Dan Fernandez, sabi niya, meron po ba na nagpumilit po sa inyo para gumawa ng affidavit na ito? Ano ang sagot ni Garma? Wala po, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections. Ayan. Pero, doon po sa mga nasasagasaan ni Garma, lalo na tong mga Duterte, yung mga minions ni Duterte, si Bato at si Go, dahil sila ang nabanggit, sasabihin, Garma is coerced. May pumipilit sa kanya. Ngayon, para mas fair, sa akin lang opinion, mga kababayan, kung yan ang insinuation ng ilang mga Duterte minions at kakampi ng Duterte, why not go to Quadcom, ikaw Bato at Go, and ask Garma? Tanungin nyo. Sabihin nyo, baka iaalaw kayo ng Quadmen, ng committee na yan, since you are also a legislator. If you have the chance to question Garma, why not? Doon po sa Quadcom, hindi sa Senado. Di po ba? Tama, mali. Kasi pag sa Senado, ang committee nga hawak niyan, si Bato, bias na. Sangkot ka. Dapat mag-inhibit ka. Di ba? Na kung gusto nyong maging fair, pumunta kayo sa Quadcom. Magkalabasan ng katotohanan doon. Dito, si Garma, pinatotohanan niya. Walang nag-coerce sa kanya. After a week of reflection, sabi niya, the truth will set me free. The truth will set us free. Dahil napakarumal-dumal pala ang nangyaring drug war ng dati ninyong Pangulong Prime Minister ni Baal na si Digong. Ayan po yan. So walang pumilit kay Garma. So ayun ang dahilan niya. Why Garma revealed details on cash for killings under Duterte? Biruin nyo, umaabot ng milyon. Pag ang napatay mo, traders, mga entrepreneurs, yung mga chemists, yung mga sangkot sa paggawa ng droga. Pinakamababa na 20 mil. Di po ba? Ang ginagawa na lang ng ibang sangkot dyan na polis, mas magandang idedo na lang natin sila kasi may cash incentives tayo kaysa kung bubuhayin mo, i-rehabilitate mo, wala kang makuwang pera. Biruin mo, kaya pala siguro tinaasan na Digong ang mga sahod ng kapulisan, ng kasundaluhan, para pagtakpan ang kalokohan ni Digong. Di ba? Para sundin ang kagustuhan ni Digong na maging isang psychopath.
Di ba? Sabi niya nga, sa isang vlog natin, kayong mga kriminal, mga adik, mga drug pusher, umalis kayo sa bayan ko. Pag naging mayor siya, mangyayari ulit ang tumbahan. Yun lang po yun. They will not bring you to justice. The justice on that city, once Digong becomes a mayor again in that Davao City, justice is in the barrel of the loaded gun. Kanta po yun ni Bon Jovi, pero totoo po yun. Justice is in the barrel of the loaded gun. Ano ibig sabihin niya? Hindi ka nahaharap sa husgado. Ang haharapin mo na ay ang kung saan ka man dadalhin sa hukay. Yung po yan. Okay, so alam natin bakit sinabi ni Garma? To tell the truth. Para po sa ating mga kabataan, sa future generation, sa ating kaalaman, to set us free, at maibalik ang tiwala sa kapulisan, at mariporma ang kapulisan. Sana maisama po yan sa gagawing resolusyon ng committee na yan ng Quadcom. Okay? Now, itong second article natin. Si Bato at si Go nagsalita na dyan. Parehong tinatanggi yan. No? Siguro bibigyan natin ng separate content yan. Pero may isa pa na K9 din, na aso rin ni Digong ang sumasawsaw. Yung isa sa mga dati niyang spokesperson. Hindi po si Roque, kundi si Panelo. Balita ng GMA News Online. Sabi niya, Panelo, Davao model war on drugs is pure imagination. Kathang isip lang. Imahinasyon ni Garma. Ayan po ang sabi ni Panelo. Ang tanong, involved ba si Panelo doon? Alam mo ba ang nangyari? Hindi lahat sinasabi sa inyo ni Digong. Hindi lahat ng confidential fund or top secret confidential information isasabihin sa inyo. Kasi ang iba sa inyo, madadadaldal, hindi mapagkakatiwalaan, hindi makapagtago ng sikreto. So ito, it is just on the inner circle na alam lang ni Digong na pagkakatiwalaan niya. Ikaw nga, di nakakadiretso kay Digong si Garma. Di ba? Sabi ni Congressman Acop, sino ang nakakabulong sa tenga ni Digong? Hindi si Bato. Kasi even Bato sinabi niya. Sino? Di si Garma. Si kanino siya direct link? Kay Bongo. Di ba? Yan. Ito ngayon, ang sabi ni Panelo. It is just a pure imagination or fertile speculation. Ayan. Ha? Ayan ang sabi ni Panelo. Wala daw yun. Ha? Panelo dismissed claims saying that the alleged meeting occurred in May 26, a month before Duterte assumed office in July 16. Ha? What is evident is that Garma may have succumbed to threat or intimidation under pain or of incarceration if she did not make the allegations contained in her affidavit. Garma claims she declined being part of the alleged intended replication of the Davao model. If that is so, she could not have any knowledge of the Davao model plan, assuming there was one, if it was pursued or operated. Ang tanong dito, ikaw ba alam mo? Siya nga ang tinanong ni Digong Sa kanya nagmula ang istorya. Nga kung yung sinasabi mong she is coerced or intimidated, now show proof. Pwede mo bang i-interrogate si Garma? Kung papayagan ka ng Quadcom. Tinanong naman ni Dan Fernandez. Di sana kung merong intimidation or threat, di sinabi na ni Garma doon. Si ganito po, tinret ako. Si ganito po, tinret ako. Di po ba? Alam naman natin ang babagsakan nito Denial lang mga kapatid, mga kababayan, mga katokis. Kaya, sino mas paniniwalaan ninyo? Si Bato? Si Go? Si Panelo at yung mga kakampi ni Digong? O si Garma na mas malapit kay Digong kaysa sa kanila? Na siya ang unang kinausap ng modelo na yan. Ng template na yan. Tapos ikaw, Panelo? Di ba? Sa palagay mo ba, alam mo lahat ang nangyayari sa inner circle ni Digong? Yun lang yun, mga kababayan. So talagang dedepensahan nila si Digong. Kasi aso sila ni Digong Di ba? Nakinabang sila kay Digong nung time ni Digong. Baka hanggang ngayon nakikinabang sila. Kaya ayan, ang gagawin nila. Depensa to the max po sila, mga kababayan.
So mamili kayo. Kayong magdesisyon. No? Sinong paniniwalaan ninyo? Yung mismong merong details doon sa Davao template na yan? O si Panelo? Ano alam ni Panelo? Spokesperson lang naman siya eh. Yung mga ganitong operation is top secret operation. Sila-sila lang. Kasama ka ba? Hindi ka naman binanggit ni Garma na alam mo to eh. O di ba? O, yung nakakaalam nga, todo deny pa. Ikaw pa kaya na walang alam. Paano mo i-deny? Siyempre, protektahan ang kanyang amo. Nandiyan kayo eh. O baka gusto mo rin ikaw ay mademanda rin, makisawsaw ka na rin. So, sinong paniniwalaan ninyo? Si Garma o si Panelo? Di ba? Siya nga, si Garma nga ang pinakausapan eh. Hanapan mo ako nung pulis na makakapag-implement nito. Kasi una, parang si Garma ang gusto, pero hindi eh. Di ba? At ang sabi pa dapat miyembro ng INC. Ayun tanong natin, bakit miyembro ng INC? Ang gusto pa ni Digong noon, isasabit niya pa INC, nakakahiya naman, no? Di ba? O now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa next article sa ABS-CBN. Ang DOJ mag-iimbestiga once nag-submit na ng report ang House Quad Committee. Ayan po ang sabi sa ABS-CBN. DOJ to investigate Quadcom revelations once House submits report. Siguro, ito, maski na ongoing pa ang hearing, dapat magsagawa na ng report ang itong Quadmen para po magsimula na ang investigasyon. No? Para naman po makamit ng mga pamilya ng biktima yung mga hustisya, mga kababayan. O eto po, ang sabi ni Vasquez, the DOJ Undersecretary Raul Vasquez, ha? I-quote na lang natin. We will initiate the preliminary investigation and case build-up once Congress refers its committee report together with the affidavits or when somebody files a complaint against those personality. O pwede naman siguro kung sino magpa-file. Baka yung mga abogado ng mga pamilya ng biktima. Ha? Here, it could be the police or private complainants. There must be an initiatory process. Kailangan may mag-initiate ng complaint. Ayan po yan. Mama, maganda sana. Doon na lang sa Quadcom eh. Diba? Yun ang maganda doon. Dapat may mag-initiate. Ang police, palagay nyo? Sabi niya, either police or private. Probably, ako po, yung mga pamilya ng biktima ng AJK na yan, ng drug war na yan. Kung pipwede po, sana merong mga private companies na tutulong doon. Tulad ng siguro, o kayo dyan, mga makabayang black, progressive group, why not help these people to file cases against these Dutertes and their minions and their cohorts? Diba? Mag-file na kayo para unahan nyo na. Kaya nga, daig ng masinop ang masipag. Diba? Kaya i-file na yan. Maski na ongoing pa para mapadali rin ang hustisya. Kaysa naman ito, pag natapos na, baka magsipulusan ng mga magsitago na. Tulad ni Roque, ni Bantag, hindi makita-kita. Malaman-laman yun, nandun sila sa countering walang extradition. Parang si Tevez, ang hirap ng habulin. Diba? O, bilis-bilis din. Kilos-kilos din ng mabilis ng maagap. Tama, mali. Yan lang po ang sabi nila kasi dapat may initiatory. O the word initiatory from the word initiate. Dapat merong mag-initiate, may mag-trigger para po masimulan na ang preliminary investigation. Kung gusto nyo talagang magkaroon ng hustisya, may patutunguhan itong ginagawa ng House Quadcom. Di po ba? Tama, mali. O. Now, itong huling article natin, balik ulit tayo sa GMA News. No? Ang sabi dito ni Barbers, Garma as a state witness up to DOJ. Kasi sa dami po ng nalalaman ni Garma, baka pwede daw po siyang gawing state witness. Pero ang sabi ni Ace Barber, depende po yan sa DOJ. Kailangan i-assess ng DOJ, lalong-lalo na sa Sec Rimulya, kung pwede siyang gawing state witness. Pero hindi naman state witness na hindi dapat managot din siya. Siguro, lesser penalty, parang yung tulad nung ginawa nung HR manager dito ni Quiboloy sa Kojic, si Dueñas, na nakipag-plea bargain o plea deal.
Ibig sabihin, to shorten her sentence, kung sakasakaling ma-find out guilty siya, instead na 10 years, maging 5 years or time served. Baka, ayun. Pero, gagamitin siguro siya to be a witness against Kibuloy. Ganin dun ito. Kumbaga, kung gagawing state witness si Garma, based on the evidences and the knowledge that she have, and as a credible witness na talagang may patutunguhan itong kaso laban sa drug war ni Duterte at yung cohorts niya, ay pwede. Kung marami siyang maisisiwalat, magbibigay ng tamang hustisya. Di po ba? Why not? O kaya, tapos, bigyan na lang siya ng plea deal. Reduce sentence, kung ano man. Di po ba? Ito po ang sabi ni Ace Barbers. Siguro, titimbangin muna ng DOJ ang kanyang inireveal niyang impormasyon kung qualified ba siya to be state witness o to be a beneficiary of the witness protection program ng ating gobyerno. Correct. Tama po yan. Kailangan reviewin eh. Diba? Kung ganun kabigat yung pagiging witness niya, lahat ng impormasyon na binitawan niya, credible ba yon? Wala bang bias ba yon? Wala bang nag-coerce sa kanya tulad na sinasabi ni Panelo? At tulad din ng tanong ni Dan Fernandez, ikaw ba'y napilitan dito? Ikaw ba'y in-intimidate? O sabi niya, hindi naman po. After weeks of contemplation, weeks ng pag-iisip, o 1 week na pag-iisip, akin pong napagtanto that the truth will set us free. Yun. Now, it depends on the DOJ, di ba? The Solon said that Justice Department will have to examine if Garma's affidavit would qualify her as a state witness. The DOJ is doing their own investigation. Yung kanyang interview sa mga witnesses na nagbigay ng testimony before the Quad Committee, ganun din siguro ang mangyayari kay Garma. Effective siguro by this week. Meron din siyang interview for meron siyang interview sa DOJ na very good po yan. No, that is a very very good. Okay? So napaka-revealing po yung statement ni Garma about this reward system, no? Ito pa sabi ni Barber about this dito sa revelation sa testimony niya. Hindi naman ibig sabihin si Garma nagbigay ng testimony at sworn statement sa Quad, paniniwalaan na namin yon. Correct. You have to weigh in. No? Yung bigat nung katotohanan nung sinasabi ni Garma, mamaya, napilitan nga lang pero pinaamin ni Dan Fernandez wala po. On my own volition, napagtanto ko na, the truth will set us free. Of course, itong pag-aaralan ng mabuti, titimbangin kung anong dapat makonsider based sa circumstantial evidence na makuha din ng Quadcom. Correct po yan. Tama po yan. Okay? So yan po mga kababayan, pinag-iisipan kung pwedeng maging state witness si Garma, base po yan sa pag-aaral ng DOJ. Sa pag-i-examine mabuti ng DOJ. No? At ito ngang DOJ, yun pala, nagsisimula ng magkaroon ng investigasyon. Sabi ni Barbers, pero sabi naman nung si Valdez, yung Yusek, hanggat walang initiatory, baka sila lang muna. Hindi pa ilalabas sa publiko. Pero pag may nag-initiate na ng process, complaint, sisimulan na. Okay? At ganun din po, ano ang pinakadahilan ni Garma, bakit niya nireveal ang cash reward system sa Davao template. At sabi naman ni Panelo, walang ganun. Imagination lang yun ni Garma. So, kayo na po kayo maniniwala? Kay Panelo o kay Garma? At least si Garma, nagsabi ng katotohanan dahil isa sa player. Si Panelo, nandun ba siya? Nung nag-uusap si Garma at si Digong about that? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.